ko ibibigay na advice sa mga young, um, yung young ones of earlier lives na Mm. wala pang technology na ganun ka-advance? Ano yung sa tingin mo yung advantage of our generation? We lived and survived with less eh. So what does it mean? So we survive with less information, with less mobility, with less resources. 'Di ba? Hindi katulad ngayon, madali ka nang pumunta sa isang lugar, madali ma-access yung information, and nawawala na nga yun yung physical effort to know each other, to interact. So Yes. nagkakaroon ng weak interrelationship skills, di ba? Nga, Secondly, nakulit mo, oo. oo, tapos ang napapansin ko ngayon, mahina rin yung adversity quotient. Ano ibig sabihin nun? Pag konting frustration lang, nadidepress sila, siguro nako-compare nila sarili nila sa iba. So, hindi dapat gano'n, no? I mean, mas okay yon, but kailangan mas matibay lalo ang pundasyon ng bata na mas malawak siya. Na that's part of living, that's part of growing up, na may mga Mm-mm. adversities, and then siguro as kailangan din hindi lang yung physical, importante yung spiritual, no? True, yung Ah, spiritual, tama. napaka-importante nun. Kaya siguro I was blessed to play. Babagi tayo sa pagtugtog, no? So 3rd year high school, actually first year high school tumutugtog na ako sa simbahan hanggang 1998, no, sa St. Andrews until 1993, and then dito sa multinational yung simbahan diyan. Mm-mm. Hanggang 1998 kasi lumalaki na yung mga bata. So for 13 years, and I was exposed dun sa siguro naging na-strengthen din yung spiritual foundation. Very important kasi kung wala yon, nako, kung konting ano lang, challenges, 'di ba? Whether sa buhay, emotional, physical, or may nakaaway ka, or basta kung anong challenges na ma-encounter mo, at least resilient, no? Kaya mong Oo. i-absorb. And yun nga, andyan pa rin yung pag-asa, andyan pa rin ang paniniwala sa Diyos na kaya mo, dumadaan lang yan. Di Oo, ba? oo, totoo, totoo. Hindi yan ang importante sa buhay. Oo, Mm. Kung part lang yan ng halimbawa, they can progress. mix yung advantages of advanced technology plus yung sa atin naman, kunyari yung mga payo ng parents ng mga bata ngayon na Mm. maybe they can pick up from our generation too and then mix that para mas ano sila, hindi ba, empowered. That Totoo can yan. only happen kasi kung if they keep an open mind, and they're more exposed to bigger things, no? Hindi lang ito yung nakikita niya, hindi lang yung circle of friends niya. Kailangan lumalabas din yung mga bata, like yung mga outreach natin sa Mm, mga mm. dito sa Marilac, di ba? Sa tapat Oo. ng ATC, yung DSWD diyan. So kung makita nila how fortunate they are, to those underprivileged children, to those sexually abused na mga bata na walang access, no, or limited access to information, computer, and other resources, no. And kung makita nila yon, and I think children should be exposed na and help them realize how fortunate they are, siguro mas lalawak yung understanding nila about sa buhay, no. Mm. Kasi doon mo makikita how fortunate you are. Lately, suicide yung anak niya, no? Bata pa. So sabi ko, hindi lang isa, dalawang instances yun. Bata pa. And sabi ko nga, bakit ganun? Ang babata pa so siguro yung adversity quotient ang kulang. Hindi sufficient yung IQ, yung pag-aaral, EQ, yung emotional, interrelationship, yun yung how you handle in terms of frustration, di ba? In terms Maybe of yung adversity and social media challenges. din, Yung grabe. EQ pala, importante. Ngayon, adversity Mm. quotient. Di ba? Wow, katulad ng mga iba, marami ko na-meet na successful na konsihal na hirap sila sa pagkain. At that time, nag-aaral siya sa college, titipid siya sa baon niya, isa lang o dalawang pares lang ng mga uniform, no? Pero ngayon, very, very successful siya kasi nagsimula siya magtinda ng yung mga leftovers yung mga restaurant, binibenta niya sa mga kalimbaboy. Ngayon, konsihal na nga ng Kalamba eh. Very, ano siya,
Very inspiring yung istorya niya. Totoo lahat yun ano, yung mga ah, balancing act na Oh, kailangan ng broker. importante, I just like to re-emphasize lang kasi 'di ba man is composed of body, mind and spirit. So kailangan lahat 'yon pinapakain natin healthy yung body, yung Mm, mind with the right knowledge, no? You update, you sharpen it, you update yourself, 'di ba? And then you spiritually you mm. cling to the Lord, no? So Yeah. without kasi hindi pwedeng mawala ang isa doon. Siguro at this age and time, pag naaalala mo yung sarili mo looking back, meron ka ba naalala yung most challenging time na na-surpass mo? Oh, parang ang hirap yata. Top of mind lang, ano yung biglang hindi mo makakalimutan? Ito na-surpass ko to. Siguro yung nasurpass na lang, itong very recent lang na ano, yung pagkakapasa ko last July 22 lang, last 2 weeks lang, last Friday na sa real estate appraiser. Congratulations! Salamat, salamat. Alam mo, third, nagsimula akong mag-attempt kasi ang requirement sa appraiser, kailangan broker ka for 5 years. So, naging broker ako 92. Nag-first ako ng mag-review niyan 1998. Hindi Mm, naman ako natuloy mag-exam dahil busy. hindi, kinasal ako that Ay, year. happy 98. Tapos 2005, nag-review ako ulit. Tapos, nangyari niyan, namatay naman yung mother ko 2005, so hindi na naman ako natuloy. So, ito na lang, sabi ko, nag-BSRM ako, parang kailangan ko na dahil ang daming kong kakilala na broker na ano na, appraiser na sila. Yung iba, mga tao ko pa or mga ka-office mate ko, appraiser na sila, consultant na nga yung iba. So sabi ko kailangan ko na to. Tapos last year lang ako nag-BSRM, di ba? Requirement kasi yung real estate management. 8 months yun. So 8 months yung requirement na degree yun. Last year, July din last year ako gumraduate. And then challenge talaga, dapat nung September magte-take ako last year. So nga lang, hindi tinanggap ni PRC pala yung proxy na mag-a-apply ka ng exam kahit may SPA ka. At that time, yun yung flight ko sa Palawan. So, challenge na naman. Hindi na naman siya natuloy. So, naghintay na naman ako ng 1 year. So, nag-review ako. Actually, nag-review ako last 2 months lang. Kasi yung review center, kahit maaga ako nag-open, nag-apply, wala akong mga estudyante, parang 5, 10, kailan lang nagdumami. Kaya kailan lang siya na-open. Tapos, nung siyempre, after yung nire-review namin, wala doon sa pinag-aralan ko sa BSREM. I mean, ang daming wala. Bago na Ah, yan. Oo. ang daming bago, di na-cover. Buti lang yung ka-office mate ko, nagpairam sa akin ng libro galing US. Ang dami doon mga tinuturo. Saka sa review center kasi, mga ano na lang, keywords, saka mga shortcut method na lang. Pero hindi ini-explain. So, nagturo sa akin yung libro. Up to the last minute, siyempre nagtatrabaho ko, hindi ako binigyan ng leave in the last two months. Oo. Kaya ang aral ko 9 to 12 ng gabi. Oo. Tapos kung hindi ko pa naintindihan yung recording, pag traffic, pag papunta sa opisina, 2 hours yun, nire-review ko. So talagang challenge. Mm. Tapos yung July 22, kung mapapansin mo, yun yung tatlong sunod-sunod na typhoon. Yes. Typhoon Dante, Typhoon, ewan ko na ba sino ba, Emong ba yun o Emma? Totoo. And hindi yung the day ng exam mismo, noong July 22, hindi passable yung major roads sa SM Sukat. Lahat eh. Paano ko pupunta sa Quiapo yung PRC exam? Oo. Sabi ko baka hindi na naman natuloy. Tapos lahat ng major roads sarado. Sabi ni G, huwag ka na pumasok. Sabi ko, hindi pwede. Sabi, yung Cagayan tuloy, yung Davao tuloy, Cebu tuloy ng ang PRC, bakit tayo hindi matutuloy? So anyway, 4:30, I think 5:30 umalis kami dito. Na buti na lang natin dinaanan namin, nag-subside na yung mga yung tubig. Oo. So skyway kami para sigurado pagbaba namin ng Quirino, buti walang masyadong tubig doon lang sa bandang Rojas Boulevard, UN na medyo matubig. At least sa PRC nakarating kami in 1 hour, 7 o'clock bago mag 7. Oo. Challenge talaga. And then, ito nga,
nung nag-exam na, after 4 hours kasi yun, 150 question yung morning session. Sabi ko, sakit na ng bato ko, ganyan-ganyan. Tapos, buti may nag-BP dun sa ano, ang taas ng BP ko, nakalimutan ko pala yung Yung demands. 140/100. Eh, siyempre, panay isip-isip. Nung pala, nalaglag ko yung iinumin kong gamot nung umaga, hindi ko nainom, kaya pala taas ng BP ko. Eh, Oo. sabi ko, challenge up to the last minute ah. So, nung nag-relax ako, nag-ano ko nung lunchtime, nung July 22, at least medyo nakarelax ako ng konti. Nakainom ng gamot. Mm. Oo, grabe. Hindi na tayo sanay na mag-exam eh. Oo, Eh, ang totoo tagal na. naman. Oo. Di ba? Tapos, very rigid pa yung mga questions. Alam mo, doon ko nakita talaga yung difference ng, siyempre, yung mga bata, sanay pa mag-exam yan. Oo, 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 oo. Tapos yung upuan nila, parang yung pang-elementary na, ano, ang sikip-sikip, patagilid yung upo ko. Ang hina pa ng ilaw. Sabi ko, lagi na talaga. Oh. So, Very challenging. talaga nung nakita Hindi, mo na pangalan mo na nakapasa ka, no? actually, nung last Friday lang yon. Last Friday, not last, Oo. ano. And then, yung nga, well, mangyak-yak ako. Hindi ko talaga inaasahan na papasa ako doon. Kasi nga, hindi ko inaasahan dahil ang dami kong, yung portion pa ng computation, nakala ko yun ang mas mababa ko, yun pa pala yung mas mataas. Oo. Hindi inaasahan. Kaya, against all odds siya, it's, I think, since That's fine. almost 30 years in the making yung test ko na yun. Oo. Inattempt ko siya na 30 years na, at least natuloy na rin sa awa ng Diyos. Oo. Lumabas, and then yun nga, siguro maraming salamat sa Diyos na gano'n, Na and parang, sa suporta rin ng pamilya. oo, yeah. At that time talaga, kung mapapansin mo, 2 weeks ago, wala na akong boses kasi puyat na puyat ako dahil nag-aaral ako hanggang 9 to 12 after Oo. office. Mm-mm. Wala akong leave, hindi ako binigyan ng leave. Kasi samantalang yung iba, swerte nung iba na ng classmate ko, sila nakakapag-aral. Siyempre ako, balanse pa sila, mga single. Alam mo yun, Oo. nakaka-leave sila. Yung iba, yung misis nila, nagtatrabaho ako for them. Di ba? Oo. Tayo hindi eh. Tayo Oo. lahat eh. Saka, Oo. kaya sabi mong challenge, yun yung may physical, may challenge, may mental, din time challenge, lahat. Nandun na. So, Ay, kita nako. mo yung ano mo Yun ang yan. pinaka-recent. So, I hope it serves inspiration din sa mga bata. Despite our age, meron pa rin desire to improve, di ba? May growth mindset pa rin, no? Di ba? Ang sarap ng So, pakiramdam, ano. So, congratulations ulit dyan. Ano salamat. yan? Kumbaga, another trophy sa'yo na meron ka na ulit na ganyang License, magkakaroon ng license. Another sideline, another racket. totoo, totoo. So, alam mo Ay, yun, naku, yung balancing act mo, iba rin talaga eh, no? So, ang sarap isipin na at this time, competitive ka pa rin. O, aminin mo. Kasi, di ba, kung hindi ka competitive pa rin, you wouldn't mind kung makakapasa ka or not. Di ba? Hindi. Oo, yun. Oo. Siyempre yung mga anak ko, I'm sure ano rin, inspiration ka rin talaga nila. Kasi imagine mo lahat din ng kids mo, ganun din, they look up to you eh. Nakuha nilang lahat yun, siguro, no, yung parang part of them, eh ikaw din talaga. It's part of them, syempre, si mom, diba? So, good combination. Kasi alam mo, ang sarap din ma-discover mo yung mga bata ngayon, how they deal with the challenges din of life. So, yung mga sinabi mo ngayon, Mm. tiyak makakatulong din sa kanila. Meron ka pa rin mga activities for the day. Thank Oo. you so much, guys. Abangan nyo itong interview No problem. natin. Enjoy the rest of your day at mga Thank you, Press. Oo, thank you. abangan ninyo ito dito lamang po sa Midtown on the Go. Thank you! Yay! In our sleeping midtown, nothing will last.